Sako po ng DOTR. Makibalita po tayo dahil nagpunta rin siya sa Mindanao. Secretary, magandang umaga po sa inyo. Ay, magandang umaga po Kuya Alvin at sa lahat po ng nanonood at nakikinig sa inyong programa. Are you still in Mindanao, sir, or you're back in Metro Manila? Nakabalik na po tayo Nakabalik dito ka na, sa Metro Manila, sa office na po tayo. Opo. Anong latest, Sec? Kahapon kasi nag-report ka na rin sa ibang programa. Ano po? Anong bago ngayon? Yung Jensen Airport, nakita ko yung video niyan immediately after the quake. Diyos ko po, naglaglagan yung kisame. Ano po? Tama po at last Monday nga po, no, nung pagkatapos ng lindol, pina-assess natin kaagad yung struktura ng ating paliparan sa General Santos International Airport. At yung natanggap nating mga photos, talaga pong malaki yung at sinasabi nating significant damage. So yesterday po, inatasan tayo ng ating Pangulo na make sure po na ligtas ang ating mga critical transportation infrastructure, kasama na rin ang ating mga empleyado, mga pasahero. So nagdala po kami ng mga structural engineers to assess the tower, the PTB, the Passenger Terminal Building, at pati yung runway. Yung runway po, okay po yung runway, wala pong damage sa runway except yung apron, pero negligible po yung tama ng apron natin. Yung sa tower naman po, no, yesterday nga po, no, nakatanggap na rin tayo kagabi ng structural engineer report na no significant damage structures din ng tower natin. Ganun pa man, pinapapalitan po natin yung mga salamin na basag doon sa ating tower kasi napakadelikado din po nun pagka meron tayong malakas na hangin at yan po ay maaaring lumipad at makadisgrasya ng ating mga empleyado. Opo. Sa passenger terminal building naman po, ganun din po yung natanggap nating ulat kagabi po, no? So this is recent news. Ang sabi po ng ating mga structural engineers that we hired, no major significant damage din sa mga structure ng ating passenger terminal building. So yesterday, ang ginawa po natin, Kuya Alvin, no, is to make sure na bumalik yung electrical power, yung water supply, kailangan natin suriin yan, at nakipagpulong na din tayo sa mga airlines at pati sa CAAP po. So in 1 week po, no, or less than 1 week, ang utos ng Pangulo, kailangan ibalik natin yung commercial operations para sa ating mga commuters at pasahero sa General Santos po. Opo. So ngayon po, meron na kaming na-identify na area kung saan maaari tayo mag-resume ng commercial operation. Hindi po natin magagamit yung buong kabuuan po ng General Santos International Airport kasi malaki po yung paliparan. Ganun pa man, naghanap po kami ng isang area kung saan pwede po tayo magsimula ng kumbaga partial operations po ng commercial aviation and operations po ng ating paliparan. Secretary, dyan po ba lalapag mamaya ang Pangulo? Dahil pupunta ang Presidente po sa Mindanao today, hindi ho ba? Yes sir, I heard po na pupunta ang ating Pangulo. I don't have news kapag diretso po sa General Santos. Ganun pa man po, nakahanda naman po ang ating runway. And since yesterday po naman, pinayagan natin lumipad yung mga sinasabi nating military aircraft, kasama na yung mga humanitarian flights, mga cargo flights, and general aviation flights. Kasi hindi naman po ginagamit yung PTB natin. So okay naman po na at as a matter of fact po, yesterday naayos na rin natin yung mga debris, no? Nilinis na natin yung airport. Ang ginagawa lang natin today at saka tomorrow is coordination with the airlines kasi once we start the operations again, yung commercial operations ng ating airport, kailangan ng coordination sa ating airlines kasi hindi po pwedeng sabay-sabay yung kanilang flights kasi mas maliit na po yung lugar kung saan pwede pong yung pre-departure natin, mas liliit po yan. Kasi nga ayusin natin yung mga ibang parte ng ating paliparan na talagang malaki yung sinasabi nating sira sa kisame, sa mga dingding and everything. So yun po, kailangan natin ma-adjust yung schedule para hindi po sila magkukumpul-kumpul sa isang lugar po. Ano pong alternatibo ng mga babayan nating gusto lumipad ng Jensen? Ano bang pinakamalapit? Cotabato? In the meantime po, Davao and Cotabato po. So ang ginawa po natin as early as Monday po, alam namin na kailangan natin i-assess muna yung paliparan sa General Santos. Nag-utos po tayo sa LTFRB para sa lahat ng mga lilipad papunta po sa Davao, no, na papunta sana ng General Santos, nag-issue po sila ng special permits sa mga buses. In that way, magiging parang point to point, akin to point from the airport sa Davao, dediretso na sila sa General Santos at para hindi na sila, kung ba may staging area na mismo sa Davao Airport para hindi na sila lumabas
sa paliparan ng airport. So Ilang, this would take around 2.5 to 3 hours by land po, travel. ganun lang ba? Akala ko mga 6 hours by land yun, Sec, from Davao Ang City to Jensan. Hindi po, ang mga 2.5 to 3 hours po kasi parang as early as Monday po nung nalaman namin na may tama yung tower namin, just to be safe, nagpadala po kami kaagad ng sinasabi nating portable mobile air traffic navigation po, no? That's all the way from Davao. So pinaabangan na namin sa General Santos para alam namin na may mga lilipad, meron makokontrol natin, kumbaga we can make sure na safe yung paglanding nila, yung navigation po nila. Kasi hindi pa po gumagana yung tower last Monday. So mga 2 Ah, hours lang po, nakarating na rin po sa General Santos yung ating equipment. by air po yun. No, no sir, by land travel By po. land. Akala ko nga, kasi Yes ang po. Cotabato City to Jensan, ay may 3 oras yun, hindi ho ba? Ay mas malayo yung Davao. Based naman sa computation po ng ating mga, kasi lahat ng mga parang yung structural engineers po natin and some of our laborers po, no, na mag-aayos sa ating kaap, hinakot po namin mula sa Davao kasi naintindihan namin ngayon yung sitwasyon sa Gen Santos na talaga po medyo yung mga baka magkulang tayo ng mga mag-aayos ng ating paliparan. So pinapunta natin sa mula Davao and it took them on mga 2.5 to 3 hours po. As a matter of fact, yesterday po andun ako ng mga 7:30 in the morning, and doon na po yung mga engineers po, mga structural engineers, all the way from Davao. And I asked them kung anong oras sila bumiyahe, mga sabi nila mga alas 5 po na madaling araw. Wala masyadong traffic, ano po. Anyway, ano pa po yung ibang na-inspect ni Secretary Banoy na sakop ng DOTR na may kailangan di ayusin, Secretary? We checked yung pantalan po, no, yung mga ports po natin. And may mga ports tayo na talagang malaki yung damage at hindi pa namin kaya puntahan personally. Pero we have photos already. Nag-utos na rin po si General Manager Jay Santiago, PPA, kasama ko rin kahapon. Yung sa Balut Island, may port po tayo dyan. Malaki po yung damage na yan. At ang inuna pa lang po namin yung through Coast Guard and DSWD, yun ang pinauna namin, mga relief goods bago po namin puntahan. So ang PPA naman po ngayon, nagpadala na rin ng mga structural engineers, no, to check yung mga pantalan natin. Kasi medyo mas komplikado po yung ating mga pantalan kasi not only the edifice, yung mga admin building, hindi lang po yung check, mismo po yung wharf o yung daungan po, yung berth. Ang i-check yan, pati po dun sa ilalim po, kung ba sa tubig, yung mga pilote, kung kailan na bang palitan o kailan na bang i-restore. So in a day or two po, may report na rin po si GMJ, and in that time we can assess po kung kailan natin maibabalik yung serbisyo ng mga ibang pantalan natin. Nonetheless po, baka po na may mga nagtanong na rin po sa akin, Kuya Alvin, paano po yung mga tuna capital kasi ang Jensan baka Tama. it will affect their yung commerce ng tuna natin. Yung mga tuna naman natin sa fish port naman po yan. So that is under Department of Agriculture at wala pa naman kami naririnig po na may talagang damage ang ating mga fish port. Okay. So ito po yung mga pantalan natin which is under PPA, may 5 tayong pantalan dyan. Ang hindi po namin kayang puntahan and inspect is dun sa Balut Island at dun sa Glan, Sarangani kasi not passable pa po yung ating mga kalsada pero inaayos na rin po ng DPWH. Okay, I think in 1 week maayos din po nila. So all in all, hanggang magkano ang inabot ng damage ng lindol sa mga infrastructure na sakop ng DOTR? For the airport pa lang po ang masasabi ko, Kuya Alvin, more or less po 150 million po ang tingin na budgeted po, no, estimate cost ng ating mga engineers sapagkat pati pa yung mga salamin po natin, no, kasi kapag napunta na po kayo sa paliparan ng General Santos, madami pong salamin diyan. Opo. At these are just ordinary glasses. So sabi ko, moving forward, kailangan palitan natin to ng tempered glasses. Kung hindi natin mapapalitan kaagad ng tempered glasses, at least may film sana to protect yung mga salamin and glasses, yung window glasses, malalaki po yan. Kasi ang nangyayari kapag may mga earthquake, nababasag po to at talagang delikado sa ating mga pasahero, sa mga empleyado. Unlike kapag tempered po yan, mababasag yan pero hindi pumuputok. So ibig sabihin naka-shield, parang may shield po siya. So yun yung mga gagawin naming mga pagbabago, and even the Kisame, yung load bearing po yata ng Kisame, napakabigat. So since ayusin na natin at malaki yung damage,
ang utos ko po sa ating kaap at sa ating mga engineers, ayusin na yung buo. Okay. Kasi din po, sira na eh. Sabi ni Marie, so kailan po babalik ang normal operation ng Jensen Airport? Next week na ikamo, di ba, Sec? Within 1 week po, and since nakakuha na po tayo ng report last night, yung structural integrity ng ating paliparan, hopefully po bago pa umabot ng 1 linggo, maibabalik na po natin yung commercial operations po ng ating Jensen. But what is important here, Kuya Alvin, is the close coordination with our airlines. Kahapon po pinapunta na natin sila para i-check na nila yung cable wiring nila and everything. And yung scheduling po mula dito sa Maynila, kasi baka magsabay-sabay sila ng pagbiyahe at magkukumpul-kumpul po sila sa isang area kasi medyo mas maliit na po yung ating pre-departure kasi we're going to adjust. At yan naman po ay kawawa naman ang ating mga pasahero kapag mas matagal sila mag-aantay. Ayan. So yun po, and hopefully within 1 week or less than a week po, may babalik na po natin ang commercial operations po ng ating paliparan. At yan naman po yung talagang pinatututukan sa akin ng ating mahal ng Pangulo. May follow-up si Marie. Sabi niya, ibig bang sabihin niya substandard yung pagkakagawa ng airport namin? Mukhang taga Jensen dito, Secretary. Ang makaka-therefore ka ba? Therefore, dispalinghado ang pagkakagawa ng airport o hindi naman dahil nuknukan talaga ng lakas ng lindol kaya Yes, expected naman. Yes po, it's a 7.8 earthquake. Oh. And the good thing naman po, based sa ating structural engineer report that which I received last night, ang sabi nga nila, no major damage on the structural integrity of the airport. So ibig sabihin yung pundasyon, malakas talaga, though we have to do some corrective measures. Okay. No? So tulad ng mga salamin na kapag nababasag, talagang tumitalapon, kumbaga sumasabog po. Napakadelikado po nun. Opo. Sige. Sec, maraming salamat. Nagpaparegard sa iyo, Sec, si Attorney Wirlo Samodio ng Civil Aeronautics Board. Ba talagang pinuri ka pa, Secretary? Sabi niya magaling at masipag ang Secretary namin. Alam ko, Wirlo. Mambobola po yan. Hindi, mabait po yan. Kaibigan namin yan, Sec Banoy. Dati-dati pa. Thank you po. Maraming salamat, Secretary. Mabuhay po kayo. Salamat po sa pagkakataon. Si Secretary Giovanni Banoy Lopez po ng Department of Transportation. Sabi ni Wirlo, ang mga tunay daw na gwapings ng CAB ay sina Jepo, si Dario, si Ralph. Buti Wirlo, hindi mo sinali yung sarili mo dyan, ha? Magandang umaga din, Mark Hernandez at si Dr. Angelo Libroho na nangungunsumi na naman sa mga senador. Sabi niya, where is the Vice President in all of this? Baka nasa Davao. Baka nandun kasi may problema yung mga kababayan niya. O baka nasa abroad din, Kasi nakabakasyon yun, alam ko 6:34.